A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Muli, andito naman po ang inyong lingkod. At meron po tayong magandang topic po ngayong araw na ito. Actually, ito po ay follow up. Doon sa ipinost natin patungkol sa si Jesus ba ay tunay na anak ng Diyos? At merong mga nag-comment. At nagsabi pa na kung saan ay hindi lang basta ordinaryong anak ng Diyos si Kristo, kundi siya yung tinatawag na begotten Son of God ayon sa Biblia. At meron pang nagsabi na kaya nilang patunayan na si Kristo ay talagang begotten Son of God sapagkat siya ay nanggaling sa sinapupunan ng Diyos. Siya daw po ay galing sa sinapupunan ng Diyos. So ang topic po natin ngayon ay pinamagatan natin na kung saan siya ring katanungan, meron po bang sinapupunan ng Diyos? Yan. Meron po bang sinapupunan ng Diyos at si Jesus ba ay begotten Son of God? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Alhamdulillah. Bilang sagot na rin po natin sa katanungan ng mga nanood sa una natin video. So alhamdulillah. So saan po ba mababasa yung salitang si Jesus ay begotten Son of God? Siyempre po, gaya ng alam ng mga maraming nagbabasa ng Biblia. Yung mga mahilig magbasa ng Biblia, guradong pupunta agad sila sa tinatawag na the heart of the Bible, John 3:16. Di po ba? John 3:16 ang nakalagay doon for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not be perish but have eternal life. For God so loved the world. Binabanggit nga po namin yung salitang for God so loved the world that He gave His only begotten Son. John 3:16. He gave His only begotten Son. So doon mo mababasa sa John 3:16 yung salitang begotten Son. Ang tinutukoy daw po doon ay si Jesus Christ, peace be upon Him. At mababasa mo po yan sa Bibliang King James Version. King James Version. Yan, King James Version po yan. King James Version. Yan, nakalagay po. So, doon natin mababasa yon na sa John 3:16, binabanggit yung salitang for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, tanging sa King James Version lamang, dito lamang sa King James Version, nababasa ang salitang begotten? Yes. Sa napakaraming mga Bible version, iba-ibang mga version, makabagong translation, ay hindi mo lang po mababasa sa John 3:16. Same verse, same chapter, John 3:16, ay wala na po nakalagay na begotten. Ang nakalagay na lang ay halos pareho pero tinanggal yung salitang begotten. For God so loved the world that He gave His only Son. His only Son. So nawala yung salitang begotten. Allahu Akbar. So dito na lang sa King James Version mo mababasa yan. At sasabihin naman ng katwiran ng ibang mga mangaral ng Biblia, ang King James Version, yan ang tanging authorized version. At mapapadaligan dahil 1611 pa po ipinablish yan. 1611 pa. So yun ang akala nila na ang ginagamit nilang King James Version ngayon ay siya yung ipinablish noong year 1611. At yan po ay dahil sa, kaya po tinawag yan na King James Version ay dahil sa kay Haring James ng Scotland na naging hari ng buong United Kingdom. Inutusan niya ang mga iba-ibang mga scholar, mga theologian na gumawa ng panibagong version at ito po ay naipublish noong 1611. Pero alam niyo po ba, bago natin sagutin ay bigyan natin ng kaunting pagbalik pananaw
Yung po bang King James Version na yan ay yung ginagamit ngayon, yung pa rin ba yung 1611? Baka sabihin ng iba, kaya po yan yung pinakamatanda dahil at yan ang pinakamapagkakatiwalaan dahil 1611 pa po na-publish yan. O, basahin po natin. A Brief History of the King James Version. A Brief History of the King James Version. Ganito po ang sinasabi. Ano po? Brief History ng King James Version. Ito po ang sinasabi. King James Version. For 7, ang King James Version ay ginawa, ano po, sa loob ng 7 taon. For 7 years, scholars and theologians labored over the manuscripts, and in 1611, the King James Version of the Bible was published. Ano po? So, 7 taon pa lang ginawa ng mga scholars at saka theologians ang King James Version. Ano po? At na-publish nung 1611. But, nung 1629, the first major revision of the text corrected various printing errors and made some changes in the text. 1629. Ito yung first major revision daw ng King James Version para i-correct yung various printing errors, okay, various printing errors, and made some changes in the text. Okay, okay lang. 1638, sabi mo, a more thorough revision was carried out. Oh, panibago yun. Ano po? Pangalawa, 1638. A more thorough revision was carried out. 2 other major revisions occurred in 1762 and 1769. 2 other major revision. Allahu Akbar. So, nire-revise pa lang ganyan. Ano po? And then, the 1769 revision of the King James Version of the Bible is the one we use today, complete with italics. O, yung palang ginagamit sa panahong ito, ano po, yung 1769, hindi po yung 1611. Sino po may sabi? Ito po, yung sumulat ng A Brief History of the King James Version. Pero hindi pa po tapos doon. 1982, the new edition of the King James Version is the 5th major revision of the King James Version. 1982, the new edition of the King James Version is the 5th major revision of the King James Version. So, paulit-ulit pong nire-revise ito. At huwag natin sabihin na 1611 pa to 1611. No. Ano po, baka ang hawak nyo yung 1982 na lang. Na 5th major revision, pang-5 major revision ng King James Version, 1982. Allahu Akbar. So, ulitin ko, sa King James Version mo lamang mababasa yung sa John 3:16 na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa napakaraming mga version ngayon, ano po, ay inalis nila. They took it out the word begotten. Bakit po? Alam niyo po kung bakit? Kasi, nagbase po ang King James Version na unang ipinablis noong 1611. 1611. That time, ang pinagbasihan niya yung tinatawag ng mga ancient copies. Ancient copies. Hindi pa po kasi nadidiscovery noong 1611, ano po, at nung 1629, at nung 1638, at nung 1762, at nung 1769, ang most ancient copies. Ano po yung tinutukoy ko kung most ancient copies na hindi pa nadidiscovery? Yung mga Dead Sea Scrolls na na-discover noong 1948 lang. Na-discover noong 1948 lang. Kaya, ang pinagbasihan ng King James Version na ginagamit niyo po, nakala nyo pinaka-authentic, pinagbasihan po mga ancient copies lang. Ano po? So, ang most ancient copies na-discover noong 1948 lang yung mga Dead Sea Scrolls. So, talagang kung ang pag-uusapan natin, more authentic, yung the nearer to the source. Ano po? Yung mga Dead Sea Scrolls na patunayan, mas malapit sila sa panahon ni Kristo, mas malapit sila sa panahon ng mga unang mga propeta.
Hindi kagaya ng mga ancient copies. Ano po, pag sinabing ancient copies, hindi po original po. Hindi po mga original manuscripts. Ang sabi po ng mga Bible scholars, all the original manuscripts are all lost and perished. All the original manuscripts are all lost and perished. Lahat ng mga original na mga kasulatan ay pawang nangawala at nangasira na. So, ang pinagbabatayan na lamang, kagaya ng King James Version, ay hindi mga original copies, kundi mga ancient copies. Ancient. Mga lumang kopya. Hindi original. Lawak pa. So, bakit inalis ng mga bagong Bible version ang salitang bigatin na mababasa na lamang sa King James Version? Bakit? Ano sabi nila? Sapagkat sa mga most reliable and most ancient copies, wala yung salitang bigatin sa John 3:16. Yung mga na-discover ngayon, ano po, na mga more ancient, yung mga Dead Sea Scroll, at saka yung tinatawag na two most reliable and two most earlier, ano po, yung Codex Sinaiticus at saka yung Codex Vaticanus. Doon sa mga most reliable at saka mas nauna, much earlier, wala yung salitang bigatin na nababasa sa King James Version. Kaya they took it out. Kaya mababasa mo ngayon sa iba-ibang version, sa Revised Standard Version, sa New International Version, at sa lahat na iba pang version, ano po, ng Biblia, hindi mo po mababasa ang nababasa sa King James Version na salitang bigatin. Siguro po nakapag-isip-isip sila dahil yung salitang bigatin, hindi mo pwedeng i-attribute ito sa Diyos. Hindi mo pwedeng i-attribute ito sa Diyos na ang Diyos nagbibigets. Kasi ang salitang bigatin, ang root word yan ay biget. Begetting is an animal act. Hindi mo pwedeng sabihin ang Diyos ay nanganganak. Hindi po ba? Kaya sa Islam hindi pwedeng manganak ang Diyos. Lawak pa. So, they took it out. Ngayon, ang natira na lang, yung salitang only one son. Wala yung salitang bigatin. Na pinipilit ng iba na si Kristo raw, begotten son, not made. Begotten, not made. Lawak pa. So, paano po yan, mga kababayan? Yung salitang bigatin, tinanggal na po pala. Sa lahat ng napakaraming Bible versions. Napakarami po niyan. Ano po? So, doon na lamang sa King James Version, nababasa po yan. Ano po? Okay. So, okay. So, alam niyo po ba yung salitang bigatin? Ay sasabihin nila, hindi lang naman sa John 3:16 nababasa yung salitang bigatin. Maging sa iba pa ang mga talata ng Biblia, nandiyan yung salitang bigatin. Ano po? So, ang babasa pa sila ng isang talata, John chapter 1 verse 18. John chapter 1 verse 18. Basahin po natin. King James Version pa rin. Dahil sa King James Version itong babasahin natin, sigurado nandito yun. Di po ba? Ano nakalagay sa John chapter 1 verse 18? Ganito po ang pagkakasabi. Ano po? Ito ba? Babasahin natin. Bismillah. Okay. Ganito po ang sabi. Ano po? No man has seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He has declared Him. Ulitin natin. No man has ever seen God at any time, the only begotten Son, ayun yung tinutukoy nila, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He has declared Him. So mababasa mo nga pala, doon din sa John chapter 1 verse 18. Pero the problem is, sa King James Version mo po ito nababasa. Alam nyo ba, pag binasa nyo rin po, sa iba-ibang mga version ng Bible, ang John chapter 1 verse 18, wala rin po yung salitang bigatin. Wala rin po. Kung paanong tinanggal yung salitang bigatin sa John 3:16, ano po, tinanggal din nila
ang salitang bigatin sa John chapter 1 verse 18. Kaya ang mababasa mo na lang ay ganito. Sasample lang ko kayo. Ano po? Sasample lang ko kayo. Meron po kasing Revised Standard Version ang Biblia. Revised Standard Version. Ito. Revised Standard Version. Alam niyo po ba ang Revised Standard Version ay ito, Revised Standard Version. Revised Standard Version. Ano po? So, alam niyo po ba ang Revised Standard Version ay kapatid ng King James Version? Yes. Mamaya babasahin natin ang preface. Magugulat kayo. Magugulat kayo. Ano po? So, basahin muna natin yung binabanggit sa John chapter 1 verse 18. Ano, makipagbuklat po kayo sa akin kung meron kayong Revised Standard Version. Ano po nakalagay diyan? Sabi po ay ganito. Ano po? No one has ever seen God, the only Son who is in the bosom of the Father, He has made Him known. The only Son. Revised Standard Version. Ibig po sabihin, tinanggal na po talaga sa Revised Standard Version na kapatid ng King James Version ang salitang bigatin. Maging sa John 3:16, maging sa John chapter 1 verse 18 at sa iba pang mga talata na tanging sa King James Version mo lang mababasa ang salitang bigatin. Ano po? Basahin ko po yung preface ng Revised Standard Version. Ito po, preface ng Revised Standard Version. Preface po yan. Revised Standard Version. Ano po? Preface. Yan po. Ganito po ang sabi. Para malaman yung ito'y magkapatid. Ano po? The Revised Standard Version of the New Testament of the Revised Standard Version of the Bible is the authorized revision of the American Standard Version published in 1901, which was a revision of the King James Version published in 1611. Ulitin ko po ha. The Revised Standard Version of the Bible is the authorized revision of the American Standard Version published in 1901, which was a revision of the King James Version published in 1611. So, magkakapatid po ito. Ano po? Ni-revise ang King James Version ng American Standard Version noong 1901 at yung American Standard Version na pinablish ng 1901, ni-revise naman po ng Revised Standard Version ngayon. Ano po? At ang binabasa ko po ngayon ay yung Revised Standard Version 1971. Ano po? Ito po ang masaklap. Babasahin ko po yung nasa baba. Ano po? Sabi po ganyan. Matapos purihin ang King James Version, ang sabi po dito sa preface na Revised Standard Version, ano po? Yet, the King James Version has grave defects. Yet, the King James Version has grave defects. Lawak ba? Pag sinabi pong grave defects, malala. Napakalaking depekto. Pag binaba pa natin, sabi pong ganyan, that these defects are so many and so serious as to call for revision. That these defects are so many and so serious as to call for revision. At yung mga depekto na yon ay napakarami, so many, and so serious, malala, as to call for revision. Kaya pala patuloy na nire-revise po ang King James Version. Merong 5 major revision na binasa natin kanina. At paano pa po ito? Nung nirevise siya noong 1901 ng American Standard Version at patuloy na nirevise ng Revised Standard Version. Patuloy na nire-revise. Ngayon, meron na pong bagong New Revised Standard Version. Panibago na naman. Nirevise. Ngayon, patuloy na nire-revise. Ano po ba ibig sabihin ng salitang revision? Binabago mo. Iniiba mo. Hindi lang yung translation. Ano po? Kundi yung mismong text ng Bible ang binabago mo. Kabilang sa text, yan John 3:16 na yan. Kabilang sa text na yan, yan John chapter 1 verse 18 na yan, na mayroon salitang bigatin. Pero sa mga makabagong version nila ngayon, tinanggal yan. Nakahiyaan nang gamitin yung salitang bigatin. Kasi hindi karapat dapat na ang Diyos ay sabihin nanganak o nanganganak. Subhanallah ya Rabbil Alamin. Kaya naman, mababasa mo ngayon sa lahat ng mga version ngayon ay hindi na yung salitang bigatin. Nakakalungkot. Ano po? Binanggit lang natin ang preface ng Revised Standard Version 1971. Meron po akong kopya, pwede kayong humingi. I-PM nyo lang po ako. Ano po? I-PM nyo lang po ako. At ipapadala ko kayo ng preface ng Revised Standard Version 1971 na nagsasabing
Ang King James Version ay merong grave defects, that these defects are so many and so serious as to call for revision. Kaya pala patuloy na re-revise. At yung salitang bigatin, kasama yan sa tinanggal nila. Dahil isa yan sa depekto. Sino may sabi? Hindi po kaming mga Muslim. Hindi po ako. Ang mga Bible scholars nyo. Ang mga reviser ng King James Version. Allahu Akbar. So, punta tayo sa isa pa nating katanungan. Na ang Diyos daw ay may sinapupunan. Allahu Akbar. Meron po bang sinapupunan ng Diyos? So, yung binasa natin kanina na John chapter 1 verse 18, sa King James Version, ang ginamit na salita ay, ulitin natin, para maliwanag lang, na kung saan ang ginamit na salita ay bosom. Bosom. Ano po ba yung bosom? Pag-uusapan natin ano yung salitang bosom na yan. Ano po? Ulitin natin ang pagkakabasa. No man has seen God at any time, the only begotten Son. King James Version po, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He has declared Him. Nasa bosom of the Father. Yung salitang bosom, ginamit yan ni Ka Eli Soriano. Gagamitin ko na yung term ng mama kasi siya yung isa sa naririnig ko na talagang si Kristo'y ipinanganak sapagkat siya'y nagmula ng galing sa sinapupunan ng Diyos. So dahil pag binasa nila sa English version, sa King James Version, ang mababasa bosom. Pag tinagalog mo naman daw sa Biblia, ang Tagalog daw ng bosom ay sinapupunan. Sinapupunan daw, sabi nila. So, marami akong Bible dito ipapakita sa inyo. Alamin natin, yung po bang bosom sinapupunan sa Tagalog? Baka naman po meron po itong ginawa na namang paglilikot sa mga salin ng Biblia. So, okay. Sa dami ng Bible kong binabasa, ay meron talagang Bible na gumamit sa Tagalog ng salitang bosom ng sinapupunan. Sa dinami-dami. Ito po, yung pinakamatanda kong Biblia na napakakapal. Ewan ko kung meron pa kayo nito. At ito pong Bible na to, bihira po ang meron nito. Alam niyo po ba kung gaano katanda na ito? Ito po, mula ng bilin to, may resibo pa to . Resibo, Philippine Bible House. Philippine Bible House. Nabili ito noong May 24, 1965. May 24, 1965. Itong Bible na to. At alam niyo po kung magkano ang halaga nito sa Philippine Bible House noong 1965? Ito nakalagay 13 pesos. 13 pesos. Ganun lang kamura noong 1965. Ganun na po katanda itong Bible na to. Nandito pa yung resibo niya. Nakaipit sa kanya. So, itong Bible na ito, na may pangalang, ang pangalan nito, ang Banal na Biblia. Yan, ang Banal na Biblia. Ang Banal na Biblia. Dito ko lang nabasa, doon sa matatandang salin, ang salitang sinapupunan. Na translation ng John chapter 1 verse 18. Basahin po natin. Ganito po pagkakasabi dito sa matandang salin na to. Sabing ganyan. Basa. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ang siyang nagpakilala sa Kanya. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama ang siyang nagpakilala sa Kanya. So dito may tayo mababasang sinapupunan. Ito raw yung Tagalog ng bosom. Tagalog ng bosom. At ang mababasa natin dito, bugtong na anak. Pag sinabi pong bugtong, ang ibig sabihin lang yan, one and only son. Hindi po bigatin, Pag sinabing bugtong, kaisa-isa, one and only. Yun po ibig sabihin ng bugtong, hindi pinanganak, hindi bigatin. Para sa paglilinaw lang po. Okay, dito mababasa natin yung salitang sinapupunan sa Bible na ito na napakatanda na. Hindi pa ako pinapanganak. Nung mabili po ito 1965. Pero alam niyo po ba?
tanging doon sa Bible lang na yan, na matatandang salin, nababasa ang salitang sinapupunan, nung tinagalog yung salitang bosom. Tanging doon lang. Sa iba-ibang version ng Biblia, hindi po sinapupunan tinagalog ang bosom. Ano po? At kahit maging sa mga dictionary, ang salitang bosom ay hindi tumutukoy sa sinapupunan. Ang salitang bosom ay hindi tumutukoy sa sinapupunan. Meron po akong mga dictionary rito. Ayan, kukuha ko ng isa. Babasa ito po tayo. Bosom, ha? Ito po, Webster Dictionary. Basahin natin yung salitang bosom. Ano po? Malalaman natin, ito po ba ay uterus? Kasi yung sinapupunan, pagka tinagalog mo raw, ayon sa kanila, kala Elisoriano, yan daw yung matris, yan daw yung bahay bata. Alamin natin. Alamin natin. Okay. Bosom. Bosom. Sabi po rito sa salitang bosom. Okay. Bismillah. Medyo, bakit nalalabo ang aking mga mata pagka sa bosom, ha? Bosom, ayan. Bosom. Ito pong Webster Dictionary po binabasa ko, bosom. Kung meron kayong Webster Dictionary, tingnan nyo. Ano po? Bosom. Sabi niya, the front of human chest. The front of the human chest. Yung harapan daw bahagi. Yung chest. Pag sinabi chest, yung breast, yung dibdib. Second, number 2, the female breast. The female breast. Yung dibdib ng babae. Ano po? Ano po? Yun ang sinasabi. Okay, at meron pa sinabi ng mga iba pa, the seat of secret, thought and feeling. The part of garment covering the breast. Wala akong nabasang uterus. Ano po? O kaya womb. Wala. So, yun ang ibig sabihin ng bosom sa Webster Dictionary. Female breast, o kaya yung tinatawag nating the front of the human chest. Yung pa rin, dibdib pa rin tinutukoy. O literally, yung dibdib ng babae. O kaya yung garment, ano po, yung taas na bahagi ng damit na nasa itaas na bahagi, kumo-cover sa taas sa dibdib. Ano po? Pero mamaya pag-usapan natin yan. So sa English, wala tayong nabasang ito'y uterus o matris sa Tagalog o womb o bahay bata. Wala. Ibig sabihin, mukhang may problema sa pagsasali ng salitang sinapupunan. Tuloy pa natin. Sa English Tagalog Dictionary, meron po ako dito sa likod, ayan po. Ano po? English Filipino Dictionary. Ano po? Ayan po. New Bicasans English Filipino Dictionary. Ginawa po ito ng mga magagaling na mga kilalang mga manunulat ng mga Pilipino. Ano po? Babasahin po natin dito. Ano po yung salitang bosom? Bosom. Sabi po rito, bosom. Number 1, dibdib. Nagbigay pa ng halimbawa, a woman with a big bosom. Isang babaeng may malaking dibdib. Tignan niyo po. Number 2, ang bahagi ng baro o kamiseta na tumatakip sa dibdib. Yun daw bahagi ng baro o kamiseta na tumatakip sa dibdib. Kagaya ng sinabi doon sa Webster Dictionary. Ano po? Nagbigay pa ng sample. Ano po? The bosom of the dress is too loose. Masyado daw maluwag. Ano po? So, yun ang sinasabi. Napakaluwag ng dibdib ng bestida. Damit ang tinutukoy dito. Ano po? At ang maganda rito, ang bosom po ay, bukod sa noun, meron siyang adjective. Bukod sa noun, meron siyang adjective. Ano naman ang adjective ng bosom? Adjective, matalik, mahal. Nagbigay ng sample. My bosom friend, ang matalik kong kaibigan. Yun. So, bukod sa noun, meron pala siyang adjective. So, nakakatuwa. Yung bosom, maging sa English Dictionary, English Tagalog Dictionary, Webster Dictionary, hindi natin nabasa ito na uterus, hindi natin ito nabasa na bahay bata o matres. Wala po. Ano po? Sa mga dictionary. So, saan kaya galing yung salitang yon na kung saan sinapupunan? Isinalin sa matandang salin sa Biblia. Lawak pa. So, tuloy natin ang ating kwentuhan. So, alhamdulillah. So, meron akong nakitang isang
dictionary na kung saan napakaganda ng ibinigay niyang paliwanag. Ito ring dictionary na to. Sinubukan kong puntahan yung salitang uterus. Baka naman ang uterus ay pag tinagalog ay sinapupunan. Ito ring dictionary nito, English Filipino. Ano po? Punta tayo sa salitang uterus. Para naman malinaw nating napag-uusapan at meron tayong talagang ginagamit na mga batayan, hindi lang yung chismisan, ano po. Uterus. Ito po, uterus. Uterus, sabi niya, noun, matres, pangalawa, bahay bata. Matres, pangalawa, bahay bata. Wala na, hindi sinabi sinapupunan. At ang matres, para sa kaalaman nyo, hindi po yan Tagalog, yan po ay Spanish. Spanish po yung matres. Ang Tagalog talaga ng uterus ay bahay bata. Ang matres ay Spanish. Pumunta naman tayo sa salitang womb. W-O-M-B. Yung womb. Ano po? Ano po pagkakasabi doon? Yung salitang womb. Ito, sa dictionary din po na to. Womb. Ano po? Sabi nga yan, womb. Matres. Number 1, matres pa rin. Spanish, ano? Matres. Pangalawa, bahay bata. Ito na. Ano po? Yung Tagalog, bahay bata. Ito na yung susunod yung hinahanap natin. Sinapupunan. Una, matres, Spanish. Pangalawa, bahay bata. Yun ang Tagalog. Pangatlo, sinapupunan. Pero may kasunod yun eh. Kung paano sinasabing yung matres, Spanish, yung bahay bata, Tagalog, yung sinapupunan, ano nakalagay? Lagi figurative. Figurative. Allahu Akbar. Yung salitang, pag tinagalog mo yung salitang womb, na ang ginamit mo ay sinapupunan, ito ay figurative. Pag sinabi pong figurative, metaphorical. Patalinhaga, hindi literal. Allahu Akbar. Sino nagsabi? Dictionary po. Ano po? So, pag ginagamit sa salitang womb, yung salitang sinapupunan, hindi po ito literal, kundi figurative, metaphorical. Ano po ibig sabihin ng metaphorical? Ano po? Ano po ibig sabihin ng metaphorical? Basahin po natin sa isa pang sa dictionary. Ano po sabing ganyan? Pag sinabi pong metaphor, excuse me, umuulan po sa labas kaya medyo maingay. Ano po? Metaphor. Ano po ibig sabihin ng metaphor? Sabi pong ganyan. Metapora, isang anyo ng pananalita o talutay na gumagamit ng tuwirang paghahambing ng dalawang bagay na may isang pagkakahawig subalit magkaiba sa ibang katangian. Hindi ito ginagamitan ng mga salitang gaya, tulad, kawangis, parang, tila at paris sa paghahambing. So meron silang isang pagkakahawig sa isang katangian lang, pero sa iba magkaiba na. So yan po ibig sabihin